Hello, Aris. Kumusta kayo, Aris? I hope okay lang kayong lahat. Meron akong offer for this week. January 11 to 17. 302 questions. Okay? I-message nyo ako kung gusto ninyong magpabook ng reading. 302 questions. Sinasabi ko na palagi sa mga readings ko kung anong gagawin. I-message nyo ako. Pero yung iba nagtatanong pa rin guys sa comment section, paano? I-message nyo ako, hindi ako magme-message sa inyo. ₱300 2 questions yun, okay? Aris, anong meron sa'yo ngayong week na to? Anong gusto mong gawin ngayon, Aris? Parang meron kang gustong gawin. Meron kang pinaplano. Plano mo bang magbiyahe? Or meron kang gustong puntahan na tao? Pwede rin yung iba sa inyo. In love kayo. Iniisip ninyo kung i-approach nyo ba itong person na to. Meron sa Aris. Interested kayo dito sa something or someone na to. Oo nga, pwedeng travel to. Pwede rin nakita ninyo online. Meron kayong nakita online. Yung iba naman sa inyo guys na pipick up ko ngayon, merong opportunity. And then habang pinaplano nyo to, meron kayong nakitang option online. So, para kayong nahahati ngayon. Gusto ninyo yung pang matagalan at stable. Kung ano man to. Merong iba sa inyo, may nagtapos na connection or may cycle na nag-end. And then ngayon, nag-set kayo ng boundaries. And mukhang matatagalan bago kayo mag-accept uli ng mga manliligaw or matatagalan bago kayo magbigay uli ng time para sa love life. Yung iba sa inyo ha, napipick up ko. Anong challenge sa'yo ngayong week na to? Ang challenge sa'yo, paano mo ibabalance yung sarili mo? Dahil masyadong mababa yung energy mo ngayon, Aris. Meron kang pinagdaraanan. Naririnig ko yung word na obsession. Nung obsessed ka about something or someone. Kung saan tong obsession na to. May iba akong nasisense na parang may gusto mong madaliin, minamadali mo yung healing mo or yung pagbabago na gusto mong mangyari. So, lahat ng pagbabago, it will take time, guys. Walang rush. Dahil kadalasan yung mga nagmamadali, mga mas prone magkamali. Meron pa akong nasisense dito na naghihintay kayo ng karma para dun sa tao na nakagawa sa inyo ng hindi maganda, Aris. Yun siguro yung sinasabi dito na may natapos, may na-end na cycle. Hinahantay ninyo yung justice ninyo tungkol dito sa toxic na pangyayari na to, or naloko ba kayo guys?
naghihintay kayo or looking forward kayo sa healing ninyo. Paano nyo ma-overcome tong challenge na to? Kung kailangan nyo i-isolate yung sarili ninyo para mabigyan ng time ang pag-reflect ninyo, gawin nyo. Kailangan nyo maging assertive sa sarili ninyo. Yung action na gagawin ninyo requires patience and deep reflection. Paano mo ma-overcome to? Mag-detach ka muna for a while sa mga nagkukos sa'yo ng stress. Mag-rest ka. And then, kapag naka-recover ka na, magiging energized ka ulit. And after mo ma-energize, huwag mo nang sayangin yung energies mo. Kumbaga, planuhin mo mabuti kung saan mo uubusin or i-spend yung energy na meron ka and yung time mo. Sobrang halaga ng time sa tao. Ito yung advice para sa'yo. Makakapag-manifest ka ng partner or ng family na deserve mo. As long as gagawin mo yung inner work, kumbaga, itatransform mo yung sarili mo para ma-meet mo yung desire mo, yung desire ng heart mo. Hindi pwedeng nandyan ka pa rin sa energy mo na mababa. Tapos, ang hinahangad mo ay mataas, nakatumbas ng frequency or ng energy. Kailangan, dalin mo yung sarili mo dun sa mas mataas na level na yun. Para ma-attract mo to. Para magawa mo to. May nasisense din ako dito na after ng isolation mo, makaka-recover ka and magigain ka ng wisdom na makakatulong sa'yo para maramdaman mo na buo ka na. May ganun sa ibang nasa spiritual path. And lahat ng mga tools, marirealize mo yon. Lahat ng tools, meron ka available sa'yo para magampanan mo and ma-share mo din sa iba yung transformation na ginawa mo sa sarili mo. Okay, sana makatulong to sa inyo, Aries. Thank you.